nag-record ng automatic. Galing ah. Baby blue, sound crazy. I said it might sound crazy, but I'm so in love with you. I said it might sound crazy, but I'm so in love with you. Yeah, baby, bagay ka sa thug while you hanging out wings. I'm just trying to show you love, baby, like a real gangster. Kung may gusto ka sa akin, pwede mong aminin. Malaki kama ko, mahirap sarilihin. Yeah, but it ain't just about the sexy, but the thing ng babae pag nag-iisip. She damn fine. Dahan-dahan siyang kinikilig. Tell her all the things she like. So, kilalanin niyo po ang ating intercom technician. Sa sobrang galing niyan, naka-helmet pa, nagkakabit na intercom. Ka-Erwin Jose. Parang mabilisan. Ka-Erwin's Intercom Service. And sari-sari store. For today's episode, moto camping tayo ng Team Gentle sa Angib Beach sa Santa Ana, Cagayan. So, samahan nyo po kami sa adventure na to. Kaway ka lang, kaway. Kaway ka lang. Let's go, let's go. Oh my love, you're such a fragile Letter C, Isabela. Letter C, Isabela. Ayun po, no, around 4:47 in the morning na kami nakaalis. Na late lang ng konti si Louie, nakaidlip daw. Tapos nagkabit kami ng intercom nung isa. So hiniram lang ni Buboy yung intercom. Kinabit pa ni Louie, nakita nyo naman kanina nung simula. Tineknisyan niya ng naka-helmet. Tapos ito, larga na kami finally. So after 3 months po mga ka-B-Life, sama ulit natin yung SIM. Tapos after almost 1 year, sumama ulit si Buboy. So okay po to. Wala lang po si Jok kasi may trabaho. Pero sabi nga po nila, di bali ng kulang basta matuloy. Alam nyo, sa totoo lang, naniniwala ako sa kasabihan na anumang layo ng lalakbayin, basta sama-sama, lahat kayang gawin. So ayun po, abangan nyo yung mga activities natin. Bilis natin, oh, tagaran na, oh. Boy, kunin mo, boy. Kunin mo, boy, kaya pa yan. Mga idol, ito pong ginagawa namin, huwag niyong tutularan, ha. Wala pong, bawal po talaga to. Double yellow ulit. Pero meron po talaga tayong kamote moments. Aminin na natin yan. Pero hindi palagi. At least po yung pangangamote namin talbos lang, hindi kasama yung laman. Alright, welcome to Ilagan, Isabela. Time check 5:08. So kinuha lang namin ng less than 30 minutes. Siguro kasi madaling araw pa lang. Ha? Alibago, motherfuckers. Alibago po tayo. Ito po, Sulong, City of Ilagan. Woo! Sulong, Ilagan. Woo! Taga-Ilagan ako. Dito pinanganak, dito lang pinanganak. Alright, dito po tayo sa Isabela Capitol. Yan po, no? Yan po. O yung tent to, okay pa ba yan? Ay, okay.
Dala kasi ni Louie majority ng mga tent kasi siya yung merong side pannier. Okay lang So yan? nakatali sa kanya lahat. Pansin lang namin yung isa sa mga tent is medyo kumakalas. Pero sabi niya okay lang naman daw, so tuloy pa rin. For some reason, na-turn off ko yung video. So lahat ng nakuha ko from Ilagan to Cabagan is naging puro photos. So ito, makikita nyo ngayon, nandito kami sa may Felicitas dito sa Cabagan. Ang breakfast namin is yung authentic na pancit Cabagan. Try natin yan. Alright, dito kami sa Felicitas sa Cabagan. Order namin Sa Cabagan yung na kami. super jumbo na dito. Kain muna kaming half day. Muna kaming half day talaga. Kain muna kaming breakfast. Okay, hindi tayo naka-record. Kasi nakaset sa photo yung action cam. So, update lang. Nandito na agad kami sa Cabagan. Dito kami sa Felicitas, Pancit Cabagan. Felicitas, Pancit Cabagan. Kung hindi nyo po natatanong, dito sa Cabagan yung pinaka masarap na pancit dito sa amin sa Isabela, yung Bagawaan. So, legit dito, legit. Ito try natin yung super jumbo nila for breakfast. Oo, karahay. Yan, kinain niya ng init. Yan po yung karahay. Order kami separate ng toppings. Solid breakfast na, tapos tuloy-tuloy na kami. Ayun. Sige. Kinakainan natin doon. Solid. Ito breakfast namin. So, kain na, mga B-Life. Welcome to San Pablo, Isabela. So finally nakakapag-action cam na ako. Hindi na siya naka-photo. Photood na. Kahit anong mangyari, walang maisip. Pangit ka, pangit ka. Kahit anong mangyari, pangit ka. You're such a fragile thing. Kumigaraw na ba to? Ayun no. With the winter comes the ice, the snow. But I'm Oh. amid all. Lihad na lihad eh. Okay kuya, wag kang papasok. Oh. Gayahin ko nga. Alright, so nasa Tuguegarao na kami. Papalit lang ng battery si Louie. In the place to be. Trees haven't started to shed. Alam nyo mga ano, Feel the summer sun mga tropa, as it rolls up. minsan yung biyaheng mabagal, yun yung mas makabuluhan. Kasi na-appreciate mo yung ganda ng tanawin, mga taong nakikilala mo. Kaya yung advice ko sa inyo, kapag may pupuntahan kayo, maglaan kayo ng tamang oras para ma-appreciate yung journey, para mas maging masaya yung destination niyo. Alright, nandito na po tayo sa Igig. So mga around 2 hours and 30 minutes na lang po tayo sa destination natin. Ang Igig po ay kilala sa kanilang Calvary Hills na pinupuntahan ng mga deboto dito sa buong Isabela. Akala mo naman alam ko yung pinagsasabi ko, no? Ay, Cagayan na! Hindi, may Igig Calvary dito, di ba? Tawa ako dun sa ano. Anong Isabela? Cagayan to. Astig Igig, o di ba? Sabi sa Astig Igig. Malapit na po kami sa Gattaran. Kailangan lang namin mag-reconfigure ulit ng intercom kasi may mali sa sequence namin. So, ito. Actually, tanaw na yung arko ng Gattaran. Di ko ba alam ba't di ko ba sinabing nasa Gattaran na kami. Okay, Gattaran. Gattaran.
Grabe ang ganda ng lugar dito. Mapuno pa yung highway nila dito. Iba yung lamig. Oo. Yan po yung nagpapatunay ng kahalagahan ng punong kahoy. Doon po malalaman yung pinagkaiba kasi ang lamig po dito. Samantalang dun sa mga highway na yung palayan is hindi ganun kalamig. So, isang paalala lang po na alagaan natin ang ilang kalikasan. Nahanap kita, ikaw pa rin ang nais ko. Tap na dayain, sipat damdami. Ding 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 ding. Isa po sa mapapansin nyo sa mga kalsada rito, luluwang sisikip pero dire-diretso lang siya. May mga lubak konti pero generally maayos siya dito sa may bandang Cagayan. So yun, malapit na kami. 1 hour tatalon. Ay! Aga. So Gonzaga na po ito. Yung susunod na bayan is Santa Ana na, no? Konting-konti na lang, Santa Ana na kami. So palengke na lang dun. Solid yung ilog dito, men, no? Parang sarap campingan, may puno-puno lang. Oo nga pala. Solid yung likod dito. Bakit ko nga ba nasabing solid yung ilog? Liquid yun. Kaya nga eh. Liquid yun, liquid. Ako rin tol, isa lang din muna. Ayoko. Right, so picture taking muna dito sa Arco ng Cagayan. So check na lang yung mga pictures namin. Eto siya. 1, 2, 3. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this? Okay, Santa Ana. Tapos palengke. Tapos diretso campsite na. Yan, nagmamat na po sila. Mas maliit na chopping board? Meron pero wag ganyan oh. Ganyan oh. 1/4. Ganyan oh. Yung kahit ganyan lang sana no. Oo, ganyan. Pahati nyo na lang yan. Nasa-chop naman eh. Okay, bayad. Bayad. Ito mo itong isang. Ano mga pastikan na? Panlasa mo. Hello, hello. 1, 1, 1. 3. Hindi, dyan banda sa forward yata meron. Hindi ko lang sure pero baka wala. Dyan, dito sa left. Bali, eto, nagtatanong lang kami kung saan kami pwedeng magpa-refill kasi may dala kaming galon na maliit para sa tubig namin. And doon daw sa may bandang unahan pa ng bridge. So let's go, dire-diretso na kami nito ng Agip. Thank you po. Balik. Na. Water refilling station. Tapos nito, totoo na talaga, diretso na. So yan po, makikita nyo po no, si Louie. Nasa kanya yung 90% ng gamit. Nasa amin yung 10%. Tapos yung 90% ng pinamalengke nandun naman sa carrier. Alright, we're here. Diskarga na lang muna. SG na.
here, listen to the rhythm of... Okay, so ending Posorobo. Okay din naman. Oh, there's the spot. There. Doon po yung spot natin. Okay, luto. Pahinga na. Oh, yeah. Tanggap ko na. Wala na to. Kahit anong gawin mo dyan. Oo, Nasa edad natin. nasa edad na tayo na Sobrang bagal na ng metabolism natin. wala na. Ako mabilis pa rin naman metabolism ko, ha. Wala. Kumakain pa nga lang ako, tumatay na ako. Magpatanggal ka ng gallbladder. Pagkalunod niya tayo agad. Tapos mong kumain ulit sa tayo guys. Gagawin pa kami ito kasi Yung tinae mo pwede pang initin, no? So yun, habang nagtatawanan kami nila Erwin at Buboy, si Bob yung in charge sa pagluluto. So ang putahing niluluto niya is adobo, all-time favorite pag camping, tsaka madaling lutuin. Tapos saing na lang. Talo na yun. Kainin mo na pilbuang. Sa tuwing ikaw ay napapadaan, mga mata ko ay umigisda pagkat bote na katawan mo at mga ngiti mo. Habang nagluluto nga si Bob, nagpalipad muna ako ng drone para makita namin yung kabuuan nitong Posorobo Beach Resort. Tapos mamaya-maya kakain na rin kami. So sa ngayon, tambay muna kami kasi mainit. Hindi naman kami makaligo kasi syempre open sea ito, masakit sa balat. So eto, tignan nyo na lang yung mga drone shots namin. Sabi, sobrang solid din ang nakuha naming camping spot, kaya lang yung pinag-istayan namin mukhang nasira ng bagyo na cottage. Pero kung makikita nyo rito, sobrang pino ng buhangin, tapos sobrang clear ng tubig. Mainit lang talaga sa tiyempo ngayon kaya hindi kami makaligo, pero para sa amin solid na to para mag-relax, tsaka mag-chill-chill, inom, tsaka banding. This town's so quiet this time of year, with the road ahead's coming back again, coming back to me. I remember the long drives, the late nights in your car. Alright, kakain na kami. Luto na yung special spicy adobo ni Bob. So ito, montage na lang tayo. Tapat ako mag-cellphone at walang signal. Bastos mo, ba't videos namin? Ay, shit! Alright. Di ko na maalala! Salamat, Bob. Mabuhay. May utong, bigay mo kay Alyan. Wag gago. Kala ko ilalagay mo talaga yung utong eh. Naka-record ang puta. Yung utong mo. Aka na nga yan, lagay mo na nga dito. Ay! Meron na ito, yung utong. Ano pa eh? Malambot yung utong. Ako sa bangko. Yung nauto siya. O boss, ito, kasali lang. Siya lang naiwan sa krimen. O, yan yun yan. At mukha na. Si Bob nga pala yung nagluto nung tanghalian namin. Kung di nyo napapansin, madalas siyang kasama sa mga episodes natin. Konti lang yung exposure niya kasi ewan ko, tahimik lang talaga tsaka medyo mahihain. Pero ayos to. Para sa'yo to, Bob. Para may exposure ka naman kahit papaano. Hindi yung puro katukmulan lang namin tatlo yung nakikita lagi. Goods naman yung spot, kaya lang ang problema, walang signal dito. So gusto naming mag-update sa mga bahay namin bago kami mag-inuman tsaka bago kami maghapunan. So ginawa namin, naghanap kami ng signal. Nagmotor kami, sakto kailangan din namin bumili ng yelo.
Hindi, doon ba sa taas? Kali na naman, wala kaming signal kanina eh. Doon sa ano? Dito. Shit. Yay! Yeah, kaya to! Ahon! Kongtring Santa Ana. Ang taas. O, hanap po kami ng signal para makapag-update lang. Tapos balik na ulit doon. Nakahanap din kami sa di kalayuan Hirap kasi. ng may signal kasi mataas yung lugar. After namin magsabi na walang signal sa mga misis namin, bumalik na kami sa camp para mag-prepare ng hapunan namin. May bad news ako. Nawawala yung sinigang mix. At ayun na nga, buti na lang willing si Louie na magmotor sa malapit na tindahan para bumili ng sinigang mix namin. Sunod na yung inaano niya yata. Bale, prepare ko lang yung marinade nung Blue Marlin na nabili namin for ihaw. Si Erwin na yung mag-iihaw. Tapos ako naman yung nagluluto kasalukuyan nung sinigang na Blue Marlin namin. Bale, ito na yung dinner/pulutan namin mamaya. Ay. Wala pang ano. Luluto po ako ng kakainin ko. Ako lang Ano pong niluluto nyo, Amang? Ang tawag dito ay bakunawa. Ano po yung bakunawa, Amang? Yun ang kumakain ng buwan. Look at that, my friend. Marinated by Prince Lialus Bal. Yun siya. Isa siyang mangunguha. parang yung aso nangunguha ng adobo. Pero masaya po kami dahil nakatulong kami sa aso. Nakapamahagi kami ng pagkain. Bali, ang nangyari po kasi, yung tira naming adobo kaninang lunch, kinakain nung aso. Nakita na lang namin nung pinabayaan namin nung may kanya-kanya kaming ginawa. Pero at least nakatulong kami, di ba? Okay. Ganun talaga, basta hapon, inom. Inom ang pinunta namin dito eh. Ayan no, shot, mga boys. Hindi naman sa lasinggero kami, no? Sakto lang. Pero nakasanayan lang talaga namin na pag-camping, konting inom, yun na rin yung pinaka-bonding namin. Tsaka para madaling matulog kasi syempre mainit, walang aircon, electric fan, mahina lang, summer pa man din ngayon. Para mabilis din kami makatulog para marami pa kami magawa bukas kasi syempre pagod din kami. So yun, samahan nyo kami sa konting kwentuhan, inom, then sleep, and then tomorrow morning na lang. Ng ambience natin, pre. Apo no, may underlighting po yung table namin. And nasa dulo po kami ng campsite. Kami po ang mga in-order ko nung mga nakaraan pa. kami po ang bantay dito sa kabilang dulo. Dito sa dulo ng Pilipinas. Medyo tamado na ako dito, so hindi ko na alam yung binibidyohan ko, pero after nun, natulog na kami. Nag-swimming din pala kami muna sa dagat, naligo, and then natulog na kami. Tapos, eto, tomorrow morning na tong next ko na footage. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me. Ayun, ang ending. Nag-pack up na rin kami kasi may hinahabol daw si Bob. So, kailangan naming makarating sa Kawayan Isabela, which is around 4 to 5 hours away from here.
at around 2 PM para makapasok pa siya ng 3 PM sa work niya. So, yun, kain na lang kami sa daan. And sa mga bahay na lang namin kami magla-lunch. Sakto siguro yung dating namin at around 12 to 1 PM. Kaya ayun, papaalam na ako dito mga ka-B-Life. Again, maraming salamat sa pagsama sa mga adventures namin ng Team Gentle at sa mga adventures ko at kung sino-sino pang mga kasama ko. Hanggang sa muli nating adventure. Abangan nyo yan.